Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Mga mapagmahal na magulang. Pagkapanganak pa lang ay salat na sa buhay ang pamilya ni Anjo. Namulat siya sa kahirapan kaya maaga niyang natanggap na kailangan niyang magsikap sa buhay. Palagi niyang ginagalingan sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa kanyang pag-aaral. Dahil sa pamamagitan nito, gusto niyang ipakita sa kanyang mga magulang na buhay pa ang pag-asa para sa kanila. Graduating na sa high school ang binatang si Anjo. Kakasimula pa lang ng school year ay tuwang-tuwa at sabik na agad ang kanyang ama at ina. Para kasi sa mag-asawang Ruben at Oyang, malaking biyaya ang narating ng kanilang anak. Hindi kasi nila naabot ang ganoong antas dahil grade 5 pa lang ay tumigil na sila sa pag-aaral noon. Nako, sabik na ako makakita ka na nakasuot ka ng toga. Nakakatuwa talaga, anak. Alam mo anak, proud na proud kami ng tatay mo. Biruin mo ha, hindi ka lang basta nag-aral kasi may honors ka rin. Nako, sigurado ako na magiging valedictorian itong anak natin. Pupusa talaga ako ng malaki, valedictorian yan. Oh, saan ka naman kukuha ng pamusta, Aber? Di sa'yo. Ay, ito talaga si Papa oh. Kahit naman hindi ako magka-award sa inyo ko pa rin iaali ang pagtatapos ko. Ayos lang sa amin ang papa mo na wala kang award. Basta makita ka lang namin na nasa entablado masayang masaya na kami. Tama ang mama mo, anak. Basta gusto lang naming maging maganda ang buhay mo. Kasi hindi naman habang buhay kasama mo kami. Dapat kapag wala na kami, hindi ka mag-iikahos. Kaya para mangyari yon, mas galingan mo pa sa hamon ng buhay, anak. Para sa sarili mo at sa kinabukasan mo. Ito naman si Papa oh. Kung makapagsalita parang mawawala na Huwag ka mag-alala anak. Matagal mamamatay ang masamang damo. Uy, anong masamang damo? Ikaw talaga. O yan lagi mo na lang nilalaso ng utak ng anak mo Baka mamaya niyan makalimutan niyan kung gaano ko kagwapo. Ano? Gwapo sa imong lubot. Sabay-sabay silang nagtawanan. Ganun na ganun kasaya ang pamilyang yon. Kahit na madalas na nahihirapan, hindi pa rin nawawala ang ngiti sa kanilang mga labi. O siya anak, magmadali ka na, magliliwanag na. Kailangan hindi ka malate. Ma, Pa, maraming salamat po sa pag-aasikaso Pati na rin dito sa tinapay na may itlog sa loob. Walang anuman. Ano ka ba naman, anak? Siyempre anak ka namin kaya dapat ganyan talaga ang ginagawa namin. Kaya huwag ka mag-alala. Sa susunod na araw, makakabili na rin tayo ng uniform mo. Sa ngayon tiis-tiis muna Ay, wala pong problema pa. O paano? Alis na po ko. Kumain po kayo na maayos Napangiti na lamang ang mag-asawa habang pinagmamasdan palayo ang kanilang anak. Napaupo na lang ang mag-asawa sa tapat ng umuugang lamesa habang nakangiti at napapailing sa tuwa. Pinagsaluhan ng dalawa sa umagang yon ang isang pirasong monay at mainit na tubig na may kaunting asukal. Samantala, maagang ang nakarating si Anjo sa kanilang paaralan. Mula sa kanila ay halos 15 minutong lakaran lang naman. Probinsya pa rin naman ang tipo ng kanilang lugar, pero may ilang parte na rin na natatayuan na rin ng gusali. Habang naglalakad sa mahabang hallway ng kanilang school, aksidente niyang nabangga ang isang lalaki. Nakasuot ang lalaki ng pampormal na Amerikano na long sleeves. Kaya naman nataranta agad si Anjo dahil akala niya principal ang kanyang nabangga. Ay, naku, pasensya na po sir, pasensya na po hindi ako tumitingin May hinahanap lang po ako sa bag ko kasi. Naku, pasensya na po talaga. Paulit-ulit na yumuko si Anjo bilang paghingi ng paumanhin. Mabait ka
Po? Hindi ka pinanganak ng mayaman pero sagana ka sa pagmamahal. Ano pong sinasabi nyo? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Hinawakan siya ng lalaki sa kanang balikat. Huwag ka mag-alala. Magiging mabait din sa iyo ang kalangitan, Anjo. Po? Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Ngumiti na lang sa kanya ang gwapong lalaki at saka naglakad na rin paalis. Hindi na siya nilingon nito kahit ilang beses niya pang tawagin. Nakita niyang pumasok ang lalaki sa isang silid. Pero nang puntahan niya yun doon ay bigla na itong nawala. Ha? Nawala? Nasaan naman yun? Napakamot sa ulo si Anjo nang mapagtanto niya na baka multo ang kanyang nakausap. Nagmamadali siyang tumakbo paalis sa kanyang kinatatayuan. Nagsimula ang kanilang klase. Hindi pa rin mawala-wala sa kanyang isip ang mga nangyari. Malaking katanungan para kay Anjo ang biglang pagkawala ng lalaki. Mula nang maranasan niya yon, pakiramdam niya ay lagi nang may nakamasid sa kanya. Hanggang sa mag-uwian na sila, ay gumugulo pa rin sa kanyang isipan ang bagay na yon. Pre, Anjo, kanina ka pa tulala. Ayos ka lang ba? Naglalakad na silang dalawa ng kanyang kaibigan pauwi. Si Edward ang matagal na niyang kaibigan. Tulad niya, palagi ring nabubuli si Edward sa kanilang paaralan. Ang pagkakaiba lang nila, si Edward pumapalag, si Anjo hindi. Huminto bigla si Anjo sabay tingin ng seryoso kay Edward. Oh, bakit? Pampihira ka naman. Ginugulat mo ako eh. Di ba naniniwala ka sa mga multo? Lumapad ang ngiti ni Edward. Gustong gusto kasi ni Edward ang ganong klase ng usapan. Hindi lang ito makapaniwala na si Anjo pa mismo ang nagbukas ng usapan na yon. Oh, bakit? May nakita kang multo kanina? Tumango si Anjo na bakas pa rin ng pagkalito. Pero hindi ko sigurado kung multo ba talaga yun eh. Teka, kwento mo nga, ano ba nangyari? Gumilid muna sila at tiningnan kung may makakarinig. Nahihiya kasi si Anjo dahil baka isipin ng iba na napaka-weirdo nila. May nakasalubong kasi ako kaninang lalaki. Ang ganda ng suot, formal, maputi. Tapos, gwapo. Tapos, bigla ba naman niyang sinabi na mabait daw ako? Alam niya na hindi ako mayaman. At sabi niya, wag daw ako mag-alala. Mabait din daw ang kalangitan. Tapos, yun, naglakad siya paalis at pumasok sa room 12. Pero, nung sundan ko siya ron, nawala. Ibig mong sabihin nagkausap talaga kayo? Oo nga. Kaya nga ako nalilito kung multo ba yun o hindi. Di ba ang multo laging mahaba ang buhok, tapos nakabistida kapag babae, tapos kapag lalaki naman, t-shirt lang, tapos pantalon. Hindi ko alam kung tama yung paglalarawan mo. Pero yung kwento mo pre, baka mamaya si kamatayan yung nakita mo. Ano? Seryoso ka ba? O baka naman tinatakot mo lang ako? Hindi pre. Ang sabi sa mga nababasa kong libro si kamatayan, nagaan yung tao rin kapag may sinusundo siya. Mukha talaga siyang normal na tao lang Ano? Sinusundo? Ano yun, mamamatay na? Sinusundo na ba ako? Mamamatay na ako? Huwag ka na nga muna mag-isip na kung ano-ano. Hindi pa nga natin alam kung si kamatayan ba yun o hindi. Nagsabi lang ako sa iyo ng ideya. Hayaan na nga natin yun. Ito na lang siguro natin yung atensyon natin sa assignment. Medyo kinikilabutan din ako Nagpatuloy na lang sila sa paglalakad. Maraming gagawing assignment si Anjo nung gabing yon kaya nagmamadali na siyang makauwi. Pagdating niya ng kanilang bahay, wala pa si Mang Ruben at Aling Oyang. Pero may naabutan na siyang kanin at ulam na nakahanda para sa kanya. Napangiti na lamang ang binata.
Kapag wala kasi ang kanyang mga magulang, hindi napayag ang mga yon na walang may iwang pagkain. Ganun siya kamahal ng kanyang mga magulang. Habang naghihintay sa kanyang mga magulang, ay gumawa na rin siya ng kanyang assignment. Abala lamang siya sa pagbabasa sa kanilang libro nang biglang may marinig siyang kalusko sa bintana. Sandali siyang sumilip sa labas habang nakaupo, pero wala namang tao. Mga ilang sandali lang ay nakarinig na rin si Anjo ng mga sitsit mula sa labas. Nagsimula ng umandar ang kanyang takot. Napapalunok na rin siya ng laway ng dahil sa kaba. Sino yan? May tao ba dyan? Tumayo na si Anjo at marahang lumabas. Pagtingin niya sa gilid, nasa harapan ng bintana si Edward. Kainis ka naman. Bakit ka ba nandyan? Inaya na kasi ako kina tito at tite. Baka tawagin na naman ako para kumain mabawasan ko pa yung pagkain nyo. Wala sila mama at papa no, nasa trabaho pa. Papatulong sana ako sa assignment Talilito ko O sige na, pasok ka na. Yaya ka pa dyan. Di ka naman others. Sabay nang gumawa ng assignment ang dalawa. Halos 2 oras lang din ang tinagal nila. Pero wala pa rin sina Mang Ruben at Aling Oyang. Oh, salamat pre Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka? O sige, mauna na ako. Pakisabi na lang kay tito at tita na nagpunta ako Sige, walang anuman. Kumaway pa si Edward nang makalabas na ito ng kanilang bahay. Saan na kaya yun sila mama? 9:00 na. Isasara na sana ni Anjo ang kanyang libro nang matanaw sa labas na kararating lang ng kanyang ama't ina. May daladala mga yon na plastik. Ay, nako, pasensya ka na anak Ginabi na kami ng mama mo. Eto, teka, kumain ka na ba? Opo. Tapos na ako pa Saan ba kayo galing? Heto, tingnan mo. Buksan mo dali, sukatin mo na. Binuksan ni Anjo ang plastik at bumungad sa kanya ang ilang araw ng gustong ibigay sa kanya na mag-asawa. Uniform? Sa akin po talaga to, ma. Oo, anak. Iyong-iyo yan. Pinag-ipunan namin ng mama mo ang uniform na yan, anak. Sukatin mo na, para alam namin kung ibabalik namin sakaling hindi kasya. Tama ang disenyo niyan, anak. Yung pinagpagawaan kasi namin yan, may anak din na nag-aaral sa inyo. O bilis na, sukat mo na. Nagmamadaling sinukat ni Anjo ang uniform. Saktong-sakto sa kanya yon. Walang paglagyan ng kanyang tuwa. Mula kasi nang tumungtong siya ng high school, yung pa lamang ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng uniform. Pwede naman siya magsuot na lamang ng sibilyan dahil hindi naman bawal. Pero gusto ni Mang Ruben at Aling Oyang na maranasan din ng kanilang anak ang magka-uniform. Pa? Ma? Maraming salamat po talaga Sobrang salamat po. Hagulgulang iyak ni Anjo dahil sa labis na kaligayahan. Maging si Mang Ruben at Aling Oyang ay naiyak na lang din sa tuwa. Huwag ka mag-alala, anak. Sa susunod bagong sapatos naman. Para kapag umakyat ka sa entablado mas makinang pa sa noo kong panot ang suot mong sapatos. Lahat gagawin namin para sa iyo, anak. Basta ang gusto lang namin maging komportable ka sa sarili mo. Nagyakapan na lamang ang tatlo. Pagkatapos ng madramang eksenang yon, nagpresenta si Anjo na maglaba ng damit ng kanyang ama't ina. Pakonsuelo niya yon dahil sa binili na uniform sa kanya. At para na rin makapagpahinga na rin si Mang Ruben at Aling Oyang. Kinuha na ni Anjo ang kahuhubad lang na damit ng kanyang tatay at nanay. Nagtaka siya dahil may dugo ang damit ng kanyang tatay Ruben. Ganon din ang damit ni Aling Oyang. Natataranta siyang bumalik sa loob ng bahay at agad na inusisa ang kanyang mga magulang. Oh, bakit anak? Anong problema? Ayos lang ba kayo? Ma? Pa? Wala ba kayong sugat?
Bakit may dugo yung damit nyo dito sa bandang tagiliran? Oo. Nakalimutan naming sabihin. Kanina kasi napadaan kami sa palengke. May baboy na kinakatay roon. Ayun, natalsikan kami ng tatay mo. Muntik pa ngang mapaaway ang tatay mo kasi hindi man lang humingi ng paumanhin ng mga nagkakatay. Nakahinga ng maluwag si Anjo nang marinig yon. Ilang araw pa ang nakalipas. Kapansin-pansin na mas ginanahang pumasok sa paaralan ang binatang si Anjo. Maging ang mga guro ay natutuwa rin sa kanya. Ibang-iba siya sa suot niyang uniform. Hindi na rin siya mukhang nakapambahay lang. Uy, ang cool mo talaga pre sa uniform mo. Astig! Pareho na tayo. Ano ka ba? Ilang beses mo nang sinasabi yan Ano naman, masama ba maging proud? Hindi naman. Pero hindi lang ako sanay Lalo na ngayon. Lagi akong pinupuri ng mga teacher. Kapuri-puri ka naman kasi talaga. May itsura ka, tapos matalino pa. Alam mo, swerte na magiging girlfriend mo sa iyo. Sus nako, wala pa sa isip ko yung girlfriend na yan Si papa at mama muna ang iniisip ko. Gusto ko makapagtapos ng pag-aaral para maibigay ko yung buhay na para sa kanila Naku, alam mo pre, bilib talaga ako sa iyo. Sana lahat may ganyang isip Ako kasi, puro na lang pangarap ang iniisip ko Wala namang masama kung pangarap mo ang gustuhin mong unahin. Pero ano ba pangarap mo? Umupo sila sa tapat ng lamesa sa kantin. Isa-isa munang inilabas ni Edward ang mga baon niya para sa lunch break na yon. Gusto kong maging direktor. Gusto kong gumawa ng palabas, ng pelikula. Yung mga mga parang gabi ng lagim. Horror pala yung trip mo Tumpak, ganon nga. Maganda yan. Ayos yan. Kaya mag-aral ka mabuti. Mas na-inspire ako kasi dahil sa kwento mo Sandaling hindi nakapagsalita si Anjo. Sa mga nakalipas kasing mga araw, ilang beses niyang nakikita ang lalaking misteryoso. Wala namang sinasabi sa kanya ang lalaki. Nakatingin lang sa kanya. Pero iba pa rin ang epekto nito sa kanya. Hindi niya alam kasi kung ano ang dahilan kung bakit nagpapakita sa kanya ang lalaking yon. Ni hindi rin naman niya kilala. Nang itanong naman niya sa kanyang nanay at tatay ay nagkikibit balikat lang ang mga yon. Bukod pa sa lalaking lagi nagpapakita sa kanya, isang malaking katanungan din para kay Anjo ang mga nilalang na nakikita niya rin sa kanilang bahay. Tuwing alas 6 ng gabi o kaya alas 3 ng madaling araw, palagi siyang nakakarinig ng mga bulong-bulungan na siya lang ang nakakarinig. May nakita rin siya mga taong parang anino na sobrang itim. Tanging ang mga mata lang ng mga yon ang nakikita niya. Kinilabutan si Anjo sa tuwing nakikita niya ang mga yon. Hindi rin naman niya masabi-sabi sa mga magulang niya dahil ayaw niyang dagdagan pa ang iniisip ng kanyang mga magulang. Uy, tulala ka na naman dyan. Muling natauhan si Anjo. Naalala niyang kausap pala niya si Edward. Ha? Lutang ka na naman. Puyat ka ba kagabi? Paano mo naman nasabi yun? Sabi ko na-inspire ako sa kwento mo, kaya ako magde-direktor balang araw. Ay nako, kumain na nga lang tayo. Gutom lang yan, parikoy. Nakaramdam ng konsensya si Anjo. Noong nakaraan pa kasi nangyayari ang ganoong senaryo. Mabuti na lamang ay naiintindihan siya ni Edward, kaya hindi ito nagagalit. Pagkatapos nilang magtanghalian sa kantin, ay tinuon na lamang ng dalawa ang atensyon sa kanilang klase. Naging maayos naman ang takbo ng araw ni Anjo noon. Walang kahit na anong nagpaparamdam sa kanya na nilalang. Hindi rin naman nagpakita sa kanya ang misteryosong lalaki. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay, naabutan niya ang kanyang ina at ama sa kanilang bakuran. Nagluluto na mga yon ng kanilang kakainin para sa hapunan. Oh anak,
Mabuti naman at nakauwi ka na. Ginabi ka yata. Sinamahan ko po kasi si Edward na bumili na para sa assignment namin. Hindi po kasi siya nakapagpasa nung nakaraan eh. Kaya ngayon naghahabol siya. Ganun ba? Ikaw ba nakapagpasa? Opo, ako nga po nauna sa lahat eh. Ano ka ba naman, Oyang? Mas maaga pa sa 4:00 ang anak natin palagi. Baka nakakalimutan mo, running for valedictorian yan. Ito naman si tatay masyadong excited. Maupo ka na nga muna rito. Ruben, kunin mo nga yung bag ng anak mo. Inabot ni Anjo ang kanyang bag sa ama. Hinaplos siya ng ina sa pisngi niya. Ramdam niya ang pagiging magaspang ng palad ng ginang. Dulot yun ng walang humpay na pagtatrabaho para lamang mapaaral siya. Basta anak, kapag wala na kami, gusto kong maayos ang buhay na tatahakin mo ha. Nay naman, kung makapagsalita kayo parang mawawala na kayo ah. Anak, hindi natin alam ang panahon. Baka mamaya, bilang na pala ang araw namin ng papa mo. Gusto ko lamang maging handa ka sa mga pwedeng mangyari. Napabuntong hininga na lamang si Anjo. Iniisip pa lamang niyang mag-isa na siya sa buhay ay labis na siyang nalulungkot. Pero nawala ang kanyang lungkot nang may mapansin siyang isang lalaki sa gilid ng kanilang bakuran. Magulo ang buhok ng lalaki na para mampugad ng ibon. Sobrang itim. Mata lang ang nakikita sa dilim. Otomatikong nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Napapalunok siya ng laway ng dahil sa labis na kaba. Anak, ayos ka lang ba? Napansin ng ginang ang pagtitig ng binata sa direksyon na yon. Wala ho, nay. Hindi na lamang sinabi ni Anjo ang kanyang nakita. Ayaw niya kasing sirain ang magandang gabing yun ng kanilang pamilya. Pinilit na lamang ni Anjo na alisin ang bagay na yon sa kanyang isipan. Pero aminado siya na nababahala siya sa darating na kanilang pagtulog. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, kahit inaantok na ay pinipilit ni Anjo na hindi muna makatulog. Magpupuyat siya sa mga oras na yon dahil wala naman silang pasok kinabukasan. Gusto niya kasing bantayan ang kanyang mga magulang. Palagay niya kasi si Mang Ruben at Aling Oyang ang gustong lapitan ng mga itim na elemento. Bumangon si Anjo. Pinagmasdan niyang maigi ang kanyang ama't ina habang mahimbing ang tulog ng mga yon. Hindi niya matukoy pero pakiramdam niya ay may nagbago talaga sa mag-asawa. Sumilip siya sa kanilang bintana. Wala naman siyang nakitang kakaiba sa labas. Pumunta siya sa galon ng tubig para uminom. Pagdampot niya ng baso sa gilid, may nakita siyang kamay na lumusot sa nakauwang na bintana. Itim na itim ang kamay. Nagmamadali namang isinarado ng binata ang bintana. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Pagbalik niya ng tingin sa kanyang mga magulang, nakita niyang naroon na ang mga nilalang na itim. Nakangiti ang mga yon at kitang-kita ang puti nilang mga ngipin. Nakapalibot ang mga nilalang na itim sa dalawang matanda. Para bang kukunin ng mga yon ng mga magulang ni Anjo. Anong klaseng nilalang kayo? Anong gagawin niyo sa mga magulang ko? Hagikik lang ng mga tawa ang narinig na tugon ng binata. Gusto niyang gisingin ang kanyang mga magulang, pero hindi siya makaalis sa kanyang pwesto. Mas lalo siyang kinabahan nang makita niyang binuhat na si Mang Ruben ng mga itim na nilalang. Wag! Wag! Nagising siya na pawis na pawis. Pagbangon niya, nakita niyang wala na siyang katabi. Sakto namang dali-dalim pumasok ang kanyang ama na galing pa sa kanilang bakuran. Oh, anak, ayos ka lang ba? Takang-taka ang mga mata ni Anjo. Sa kanya lamang napagtanto na isang panaginip lang pala ang kanyang mga nakita. Wala pa. Ayos lang po ako.
Nananaginip lang po pala ako. Si Mama, nasaan siya? Nasa labas, bumili ng kape. Maga kaming nagising ngayon kasi pupuntahan namin ang magpapagawa sa akin ng sasakyan. Pwede po ba akong sumama? Ay naku anak, wag na. Mapapagod ka pa. At saka, pahinga mo ang Sabado at Linggo. Alam ko nakakapagod din mag-aral, kaya ilaan mo na lang sa pagpapahinga ang araw na ito. Pero Kasi ano bang ipinag-aalala mo, anak? May hindi ka ba sinasabi sa amin? Ho? Ay, wala naman po. Sigurado ka ba? Opo. Masyado lang siguro akong maraming iniisip sa school. Malapit na rin kasi yung exam namin eh. Nagdahilan na lamang si Anjo dahil ayaw niya talagang ipaalam sa tatay niya kung anuman ang pinagdaraanan niya. Ganun ba? Alam ko naman na kakayanin mo yun, anak. May tiwala naman ako sa iyo eh. Paano? Tapusin ko na lang muna yung niluluto ko, ha? Maya-maya aalis na rin kami ng mama mo. Napatango na lamang si Anjo. Hindi na nakabalik sa tulog si Anjo. Mulat na mulat siya nang umalis na ang kanyang ama at ina. Pagsapit ng 6:00 ng umaga, nilibang na lamang ni Anjo ang kanyang sarili sa paglilinis sa kanilang bakuran. Napapailing siya sa tuwing maaalala ang mga nilalang na yon. Hindi niya maisip kung ano ang dahilan kung bakit nagpapakita ang mga nilalang na yon. Wala naman siyang natandaan na may nagambala sila. Wala rin naman silang inagrabyadong ibang tao. Napaupo si Anjo sa tapat ng kanilang lutuan na dikahoy. Ano bang nangyayari? Nagsimula lang naman to nung galing sila sa labas para bumili ng uniform ko eh. Malalim na paghinga ang ginawa ng binata. Teka, hindi kaya may kinalaman sa lahat ng ito yung lalaki yung nakakasalubong ko? Langya, baka si Satanas na yun ah. Napaayos ng upo si Anjo dahil sa ideyang yon. Pagtingin niya sa labas, nakatayo na pala roon si Edward habang ngumungaya ng tinapay. Oh, bakit? Gusto mo sumama? Ha? Saan? Mamayang hapon. Saan nga? Naalala mo yung sinabi ko sa yung pinapagawa nila mama na tindahan malapit sa bayan? Tapos na yun eh. Uy, ano naman gagawin natin dun? Ipapabless nila mamaya. Siyempre may kainan dun. Lamon tayo. Baka umuwi sila mama mamaya. Walang tao dito. Ko naman, minsan lang naman to eh. At saka, ayaw ko rin kasing pumunta kaya sinasama kita para may kausap man lang ako. Puro kasi matatandaan nandun eh. Tsaka mga kumpare nila papa at mama. Mag-iwan ka na lang ng sulat sa lamesa nyo para kapag umuwi sila, alam nila kung saan ka nagpunta. Tinuruan mo pa talaga ako ha. Pero sige na nga, magbibihis lang ako saglit. Hey pre, mamayang hapon pa. Huwag ka nga excited dyan. Kaswal na naglakad paalis ang kaibigan niyang si Edward. Napangisin na lamang si Anjo kung ano-anong ginawa ni Anjo noon para lamang malibang. Hindi niya na napansin na nalipasan na pala siya ng oras. Alauna na ng hapon na magpahinga siya. Habang nakahiga sa kanilang papag, may narinig siya sa labas na parang nagbubulungan. Akala niya pa nung una ay mga tsismosa lamang yon. Pero pagtingin niya ay wala namang tao. Pero patuloy pa rin ang bulungan. Hindi niya malaman kung totoo bang may naririnig siya o baka guni-guni lang. Nagtataka si Anjo. Hanggang sa may narinig na siyang maliit na boses na nakakatakot. Kukunin na namin ang mga magulang mo! Kukunin na namin sila! Hindi na napigilan ni Anjo ang sarili. Napalundag siya sa labas at dumaan pa siya sa bintana. Nanlalaki ang mga mata at hindi makapaniwala. Sigurado siya na nagmumula sa ilalim ng papag ang mga tinig na yon. Sa sobrang takot, dali-dali siyang umalis ng kanilang bahay.
muntikan pa siyang matumba dahil sa kanyang pagkataranta. Pinuntahan na muna niya si Edward noong mga oras na yon. Mabuti na lang din talaga at mag-isa lang din ang binata sa bahay nito. Ano? Sigurado ko ba sa narinig mo? May halong pag-aalala at pagkasabik ang tinig ni Edward nang ikwento ni Anjo ang nangyari. Oo, sigurado ko. Narinig ko ng malinaw. Parang boses siya ng demonyo pero maliit. Sabi niya, kukunin na niya si mama at papa. Hindi kaya sila tito ang may nagambala? Hindi ko nga alam eh. Pre, kinikilabutan ako. O sige, alam ko na. Sakto, sasama ka sa akin mamaya sa blessing ng bahay namin. Magtanong na rin tayo sa albularyo. Ano? Albularyo? Bakit may albularyo sa pagbibless ng bahay nyo? Albularyo magbibless pre. Alam mo naman sila mama, mas naniniwala pa mga yun sa albularyo kaysa sa pari eh. Sabi kasi ni mama, mas malakas ang proteksyon kapag albularyo ang nagbendisyon. Ha? Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan ha. Sige basta, sasama ako. Gusto ko ring malaman kung anong meron sa bahay namin eh. Ilang araw na rin kasi akong hindi makatulog ng maayos. Pero pwede bang dito ako maligo sa inyo? Natatakot ako sa bahay eh. Ngayon ka na maligo, baka mamaya bumalik sila papa rito. Kunin mo na yung damit mo, bilis. Samahan mo ko. Yun lang naman pala eh, tara. Pagkatapos kunin ni Anjo ang kanyang susuotin, nakiligo na rin siya sa bahay nila Edward. Ilang oras lang ang kanilang pinalipas ay sabay na rin silang umalis. Sakay ng tricycle ay bumiyahe na sila patungo sa tindahan na pinagawa ng mga magulang ni Edward. Pagdating nila roon, ay naroon na ang mga magulang ni Edward at ang ilang pang bisita, pero wala pa roon ang sinasabing albularyo. Hindi ba nakakaya na isama mo ko? Bakit ka naman mahihiya? Kilala ka naman nila mama at papa. Meron nga dyan, hindi ka kilala ni mama at papa sinama ng kumpare nila eh. Tara na! Ilang minuto lang din ang nakalipas, dumating na ang hinihintay nilang albularyo, si Mang Kepweng. Kilala ang matandang yon sa bayan bilang magaling na albularyo. Pagpasok pa lang ng albularyo sa bukana, napatingin agad yon kay Anjo. Pagkalito naman ang naramdaman ng binata. Kung tingnan kasi siya ng albularyo, ay parabang kilala siya nito. Edward, tingnan mo, nakatingin sa akin yung albularyo. Bakit? Magkakilala ba kayo? Hindi ngayon ko pa nga lang nakita yan eh. Yaan mo lang, baka type ka. Nagsimula ang pagbibless sa buong tindahan. Pang-sari-sari store yun pero mas malaki kumpara sa normal na tindahan na makikita lang sa tabi-tabi. Mabilis na natapos ang pagbibless. Si Anjo at Edward naman ay nagtungo sa gilid ng tindahan. May bakanting pwesto kasi roon kung saan pwede kang tumambay. Habang abalang kumakain ng dalawa, nakita nila na papalapit ang albularyong si Mang Kepweng. Diretso ang tingin ito kay Anjo kahit nandun din naman si Edward. Oh, akala ko umuwi na yan. Uy, bakit po? Siniko siya ni Edward sabay sabing, Uy, itanong mo na. magsasalita na sana si Anjo nang biglang unahan siya ng matandang albularyo. May mabigat na enerhiya kang daladala. Nagkatinginan na magkaibigan. Nalilito si Edward pero may ideya na si Anjo. Sumunod ka sa akin. Teka, saan naman po? Malalaman mo ang katotohanan. Naglakad na paalis ang albularyo. Tumayo yun sa gilid ng kalsada na parabang hinihintay siya. Uy, samahan mo ko. Balo ka ba? Ikaw lang sinabihang sumunod eh. Hindi ako sasama, no? Baka mamaya kung anong gawin niyan sa akin eh. Hindi naman masamang tao yan, ano ka ba? Nanggagamot nga yan eh. Sige na, baka mamaya magbago pa ang isip. Bilis na.
Halos itulak na ni Edward si Anjo para lamang pumayag yon. Sa huli, wala na ring nagawa pa si Anjo. Sumunod na lang din siya sa albularyo at sabay na silang sumakay ng tricycle. Mawalang galang na po. Saan po ba tayo pupunta? Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Hindi naman po. Tinatanong ko lang. Sa bahay ko. Mukha kasing may hindi ka nalalaman tungkol sa mga magulang mo. Hindi na nagsalita pa si Anjo. Kinabahan siya sa tono ng pananalita ni Mang Kepweng. Malakas ang kutob niya na ikakagulat niya kung anuman ang sasabihin na matanda. Makalipas ang halos 20 minutong biyahe, pumasok sila sa isang maliit na barangay. Naglakad sila papasok sa iskinita at mapunong daan. Sa dulo nito ay may mga kabahayan na gasera lang ang gamit bilang liwanag. Isa sa mga bahay na yon ay ang bahay ni Mang Kepweng. Medyo nababahala na si Anjo noon. Bukod sa malayo na yon, gabi na rin. 6:00 na kasi ng gabi siya nakaalis sa tindahan nila Edward dahil sa napahaba ang kanilang kwentuhan. Sige na, pumasok ka. Sige po. Nag-aalangang hinubad ni Anjo ang kanyang tsinelas sa tapat ng pinto. Pagpasok niya sa loob, ang daming mga nakasabit na kung ano-anong burloloy. Umupo si Anjo sa tapat ng lamesa. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang albularyo. Ang negatibong enerhiya na nararamdaman ko sa iyo ay nanggagaling sa iyong mga magulang. Po, ano pong ibig niyo sabihin? May mga nilalang bang umaali-aligid sa bahay ninyo? Nilalang? Opo. Paano niyo po nalaman? Kung yan ay may mga kulay itim, sila ay mga kaluluwang pinagharian na ng mga demonyo. Ho? Demonyo? Kapag ang mga kaluluwa ay hindi nakakyat sa langit, magiging masama sila at magiging instrumento ng mga dyablo para maghasik ng kasamaan. Sila mga nilalang na nagbabalak kumuha sa mga magulang mo. Tama. Pareho nga. Nanaginip po kasi ako eh. May mga nilalang na kulay itim at gusto nilang kunin ng mga magulang ko. Nakikita mo rin sila? Opo. Bukas ang third eye mo. Paano po nangyari yun eh? Wala naman po akong third eye dati. May nagbukas ng third eye mo. Kung sino man siya, alam kong ginawa niya yon para makita mo ang mga nilalang na gustong lumapit sa nanay at tatay mo. Sandali. Hindi ko na po maintindihan eh. Ano po bang meron sa nanay at tatay ko? Bumuntong hininga ang matanda at parabang humugot muna ito ng lakas para sabihin ang nalalaman nito. Sa maniwala ka man o hindi, may kakayahan akong malaman kung may elementong maaligid sa isang tao sa isang tingin pa lang. Yun ang dahilan kung bakit nalaman ko na ang mga magulang mo ay mga elemento na rin. Ho? Ano po bang pinagsasabi nyo? Paano magiging elemento normal na tao naman sila? Kung ayaw mong maniwala, umuwi ka sa inyo ngayon. Kapag walang anino ang mga magulang mo, ibig sabihin sila ay mga elemento na ring maituturing. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay natatarantang lumabas si Anjo. Mabilis siyang pumara ng tricycle sa labas. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya noong mga sandaling yon. Ayaw niyang maniwala sa sinasabi ni Mang Kepweng, pero hindi niya rin naman maintindihan kung bakit siya labis na kinakabahan. Pagdating niya sa kanilang baryo, ay binaba siya sa kanto. Nagmamadali siyang tumakbo. Dinadasal niya na sana may anino ang kanyang mga magulang. Bagay na hindi niya napapansin noon kaya hindi rin siya sigurado.
Napatigil siya sa tapat ng kanilang bahay. Hawak-hawak niya ang kanyang magkabilang tuhod at hihingal-hingal. Nakasarado ang kanilang pinto, pero naririnig niyang may tao na sa loob. Kaya naman agad-agad siyang lumapit. Pagbukas niya ng pinto ay naabutan niya ang kanyang ama't ina na abala sa paghahanda ng kanilang hapunan. Kanina ka pa namin hinihintay. Saan ka ba galing? Maupo ka na anak, kumain na tayo. Nagtatayuan ng mga balahibo ni Anjo ng mga sandaling yon dahil siya mismo ang nakakakumpirma na wala nga talagang anino ang mag-asawa. Ma? Pa? Kayo po ba talaga yan? Nagkatinginan ng mag-asawa na parabang nalilito. Siyempre naman anak, kami ito. Bakit mo naman naitanong yan? Lumayo ng bahagya si Anjo. Dinampot niya ang kutsilyo na nakita niyang nakasabit sa gilid. Anjo, anak, ano bang ginagawa mo? Bakit mo kami tinututukan ng kutsilyo, ha? Sabihin niyo nga sa akin, sino ba talaga kayo? Hindi kayo mga magulang ko eh. Dahil mga wala kayong anino. Pagsabing yun ni Anjo ay umupo na si Mang Ruben at huminga ng malalim. Si Aling Oyang naman ay napapailing. Ruben, oras na yata para malaman ng anak natin. Kayo ba talaga mga magulang ko? Sino ba kayo? Anjo anak, kami pa rin ito. Pero hindi na kami kagaya ng dati mong mga magulang. Diretso nyo na nga ako. Hindi ko kayo maintindihan eh. Patay na kami, Anjo. Patay na kami. Nagkasalubong ang kilay ni Anjo. Mas lalo siyang nawindang sa kanyang narinig. Patay na ho kayo? Anong patay na kayo? Mga kaluluwa na lang kayo? Nakikita pa nga kayo ni Edward nung nakaraan eh. Anak, hindi kami kaluluwa. Totoong tao kami. Ano ba kasing nangyari? Nung araw na bibili namin ang bago mong uniforme, isang masamang loob ang humarang sa amin. Pilit niyang kinukuha ang dala naming pera. Pero pareho kami ng desisyon ng mama mo na huwag ibigay. Kasi para yun sa uniform mo. Kaya yun, nagalit siya. Sinaksak niya ako habang pinipilit niyang kunin ang pera. Dinamay niya ang mama mo. Pagkatapos noon tumakbo paalis ang lalaki nang may dumating pang isang lalaki. Maputi, nakasuot ng kulay itim lahat. Parang pangmayaman. Naghihingalo na kami ng mama mo noon nang kausapin niya kami. Ang sabi niya, wag daw kami mag-alala. Magiging mabait din daw sa amin ng Diyos dahil mabait kaming tao. Hindi namin alam kung anong sinasabi niya noon. Basta nang umalis siya, nagtaka na lang kami ng mama mo na wala ang sugat namin. May kaunting sakit pa rin pero nabuhay kami. Alam kong hindi ka maniniwala pero palagay ko, niligtas kami ng lalaking yon. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, ay naalala ni Anjo ang misteryosong lalaki na nakikita niya rin. Walang duda, malakas ang kutob niya na yun din ang sinasabi ni Mang Ruben. Tinulungan niya kaming magkaroon ng pangalawang buhay, anak. Pero hindi rin kami magtatagal. Anong hindi rin magtatagal? Aalis kayo? Iiwan niyo na ako? Anak, pinahiram lang kami ng 15 araw na buhayin para makasama ka hanggang sa kaarawan mo. Dapat patay na kami, anak. Kaya kailangan na naming mawala sa tinakdang panahon. Kung hindi, aariin kami ng mga dyablo. Hindi na namalaya ni Anjo ang pagpatak ng kanyang luha. Ayaw niyang maniwala pero ang pagkirot ng kanyang puso ang tila nagsasabi sa kanya ng katotohanan. Palagay ko, naawa ang Diyos sa atin.
Kung marunong maawa ang Diyos, bakit hindi na lang niya ginawa ng paraan na habang buhay kayong mabuhay? Bakit sa lahat ng pwedeng masaksak kayo pa talaga ni Mama? Anjo, anak, Nandito nga kayo. Pero sa mismong araw ng kaarawan ko, mawawala rin kayo. Ano pang saysay ng mga natitirang araw kung papatayin din naman ako ng kalungkutan sa uli? walang may gusto nang nangyari, anak. Magpasalamat na lang tayo kasi pinahiram tayo ng oras ng Diyos. Huwag nating sayangin ang mga araw. Sana Natigilan sa pagsasalita ang ginang nang makaramdam sila ng kakaiba. Namatay sandali ang kanilang ilaw. Nang bumalik ang liwanag, nakita na lang ni Anjo na sabay na sinasaniban ang kanyang mga magulang. Nasa sahig na ang mag-asawa at kapwa nangingisay. Ma, Pa, ano bang nangyayari sa inyo? Lalapitan sana yun ni Anjo nang biglang may sumilip sa bintana. Mga taong itim at nakikita ang mga ngipin nitong puting-puti dahil sa lapad ng ngiti. Mas naging malala pa ang pangingisay ni Mang Ruben at Aling Oyang. Sinasabayan naman yun ng pagtawa ng mga nilalang sa labas. Hindi alam ni Anjo ang gagawin niya noong mga sandaling yun. Maging siya ay hindi rin nakagalaw sa sobrang takot. Naiyak na lamang siya habang pinagmamasdan ng mga magulang na unti-unting nagbabago ang kulay ng ilalim ng mata. Mabuti na lang, ilang sandali lang ay bigla na lang nawala ang mga nakakatakot na nilalang. Huminto na rin sa pangingisay si Mang Ruben at Aling Oyang. Ma, Pa, ayos na ba kayo? Pa, naririnig niyo ba ako? Hinang-hina si Mang Ruben. Samantalang si Aling Oyang naman nagawa pa rin makabangon pero nahihilo. wala na sila. Wala na. Buong puwersang inakay ni Anjo ang dalawa patungo sa papag. Sakto naman na noong mga sandaling yon, dumating si Edward para magbigay sana ng pagkain. O pre, anong nangyari? Tulungan mo nga muna ako pre. Igalang natin na maayos sila Mama sa papag. Pinagtulungan ng dalawa na iayos ang mag-asawa. Nang matapos na sila, ay napabuntong hininga na lamang si Anjo. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ano ba nangyari sa kanila? May mga sakit ba sila? Kinuwento ni Anjo ang lahat ng detalye, hanggang sa mga sinabi sa kanya ng albularyo. Nung una ay hindi makapaniwala si Edward. Pero nang mapansin nga nito na walang anino ang mga magulang ni Anjo, doon na siya naniwala. Tuliro, balisa at tulala ang magkaibigan habang nagbabantay kay Mang Ruben at Aling Oyang. Pasensya ka na pre ha. Nadadamay ka pa. Anjo, pre, kung kausapin kaya natin yung albularyo, baka matulungan niya tayo para itaboy yung mga elemento. Kahit naman mataboy niya yung elemento mawawala pa rin sila Mama at Papa. Gusto ko sana habang buhay ko silang makasama Ano ka ba naman? Maging totoo na tayo dito par. Wala na dapat sila tito at tita pero mabait sa iyo ang Diyos Kaya makakasama mo pa sila hanggang sa birthday mo. Hindi ba mahalaga sa iyo yung mga natitira nilang araw para makasama ka? Halos 5 araw pang natitira pre. Marami pa kayong pwedeng gawin na masaya. Hindi ko kasi matanggap bakit ito nangyayari. Ano to, pelikula? Wala na sila pero binuhay pa. Tapos mamamatay din makalipas ng 15 araw. Mahalaga pa ba yun? Tingnan mo nga, 15 araw ang binigay sa kanila. Pero 10 araw na ang nasayang nang wala ka man lang nagawa para sa kanila. Naisip mo ba yun? Natameme si Anjo. Para siyang sinampal ng katotohanan ng marinig ang sinabing yun ng kanyang kaibigan. Pre, kung talagang mahal mo sila, gawin mong masaya yung mga natitira nilang araw. Mangyayari lang yun kapag nataboy na natin ang mga elementong gustong kumuha sa kanila. Anong una natin gagawin? Mamaya pag sikat ng araw, puntahan natin si Mang Kepweng.
Alam kong may magagawa siya sa problema mong ito. Maraming salamat sa pagtulong, pre. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung ako lang mag-isa eh. Tinapik ni Edward ang balikat ni Anjo para pagaanin ang kalooban nito. Sige na, pre. Umuwi ka na sa inyo, baka hinahanap ka ni. Ako nang bahala dito. O sige pre, bukas pagsikat ng araw aalis ka agad tayo. Napalingon agad si Anjo sa kanyang mga magulang nang umalis na si Edward. Mahimbing lang na natutulog ang mag-asawa. Napangiti na lamang si Anjo pero sinasabayan niyo ng pagtulo ng kanyang luha. Hindi niya pa rin alam kung ano ba talaga ang magiging pakiramdam niya. Gayong alam niyang ilang araw na lang ay babawiin na ng Diyos ang kanyang ama't ina. Kinaumagahan, normal lang ang kilos ni Mang Ruben at Aling Oyang. Walang naaalala mag-asawa sa lahat na nangyari tungkol sa mga nilalang. Kaya naman minabuti na lang ni Anjo na hindi sabihin. O paano? Alis na muna kami ng mama mo ha. May magpapaayos ulit ng sasakyan sa akin eh. Ito namang mama mo, mahihilutin din sa bayan. Pasensya ka na anak kung lagi kaming naalis Gusto lang naming mabili yung regalo namin sa iyo sa darating na kaarawan mo eh. Para bago man lang kami bawiin ng Diyos may maiwan kaming magandang alaala. Pinilit na lamang ni Anjo na hindi maiyak noon. Nagkunwari siyang tanggap na niya ang kapalaran ng dalawa. Pero sa kaloob-looban niya, parang dinudurog ang kanyang puso. Sige nay, tay. Mag-iingat po kayo sa lakad ninyo. Kumain ka na lang ng maayos dito anak ha. Tumango at ngumiti na lamang si Anjo bilang pagtugon. Ilang sandali pa lang na makalis na ang mag-asawa ay saka naman lumabas si Edward sa gilid. Oh, bakit naman kasi kailangan mo pa magtago? Nahiya ako, baka yayain na naman akong kumain eh. Ano, tara na ba? Tara na, abang maaga pa. Walang sinayang na pagkakataon ng dalawa. Lumarga na rin sila. Pumara na kagad ng tricycle si Edward. Sigurado ka bang alam mo kung saan nakatira si Mang Kepweng? Hindi ko kasi talaga natandaan yung dinaanan namin eh. Tinanong ko si Mama. Sinabi niya sa akin kung paano makakarating doon. Kaya huwag ka na mag-alala. Ngumiti na lang si Edward. Matapos ang ilang minutong biyahe, bumaba na rin sila sa kanto ng isang baryo. Tinamad na kasing pumasok ang driver. Lokong yun Tama naman ang binayad natin. Di mo lang tayo binaba sa eksaktong lokasyon. Tama, dito yun. Oo, natatandaan ko. Uy, masyado pang maaga. Kaya wag tayo maingay no. Naglakad ang dalawa papasok ng baryo. Nagtanong-tanong sila sa mga taong nadaanan nila kung nasaan ang bahay ni Mang Kepweng. Mabuti na lang din at itinuro kagad yon sa kanila. Ano pre, eto na ba yon? Oo, ito na nga yun. Nauna nang naglakad si Edward. Sakto namang kabubukas lang ng albularyo ng bintana. Sandali yung natigilan na makita sila. Pumasok kayo. Kape at pandesal ang inihain ng albularyo sa kanila. Pinaupo sila sa mahabang upuan na yari sa palutsina. Alam mo na ba kung anong nangyari sa mga magulang mo? Opo, alam ko na po ang lahat. Yun po ang dahilan kung bakit kailangan ko ng tulong nyo. O tara na. Pero kararating lang po namin Sabi ko, tara na. Pupunta tayo sa bahay ng mga magulang nito. Pero hindi po namin natitikman yung kape at saka... Dalhin nyo na. Ano po? Sabi ko, dalhin nyo. Napakabigin yung kababataan nyo pa lang. Tara na. Maabutan pa ako ng pinagkakautangan ko Bilis niya. Nagmamadaling kinuha ni Mang Kepweng ang gamit at naon nang lumabas. Mga wala sa sariling dinala ni Anjo at Edward ang kape at pandesal.
Pagsakay nila ng tricycle ay nagkanda tapon-tapon ng kape. Kaya tinapay na lamang ang napakinabangan ng dalawa. Ingatan nyo ang 2 tasa na yan, ha? Gagamitin ko yan mamaya pagdating natin sa bahay ninyo. Sige po. Nawiwindang man sa mga nangyayari noong mga sandaling yon, sinakyan na lamang nila ang trip ng albularyong si Mang Kepweng. Ang mahalaga para kay Anjo noon ay maitaboy ang masasamang elemento na lumalapit sa kanyang mga magulang. 8:00 ng umaga sila nang makarating sa kanilang baryo. Nagkasira-sira pa kasi ang tricycle sa kalagitnaan ng biyahe. Pagpasok pa lang nila sa bakuran, tumigil na kaagad ang albularyong si Mang Kepweng. Naintriga si Anjo pero kasabay nito ay umandar ulit ang kanyang kaba. Bakas kasi sa mukha ni Mang Kepweng na hindi na normal ang nararamdaman nito sa paligid. Iho, hindi mo ba sila nararamdaman sa ganitong oras? Hindi po, sa gabi ko lang po sila nararamdaman. Hindi sila umaalis dito. Kahit umaga nandito sila. Sa gabi mo lang sila nakikita dahil yun lang ang tamang oras para sa kanila. Ibig sabihin parang nakatira na rin sila dito sa bahay nila Anjo. Nakuha mo! Naglakad ang albularyo sa gilid ng bahay nila Anjo. Tumingin yun doon ng matagal. Kaya naman napilitan na lang sila na lumapit din. Nandito silang lahat sa parting ito. Nakikita ko sila ngayon. Galit na galit. Nag-aalala ako kay mama at papa eh. Baka sundan sila ng mga yun. Huwag kayong mag-alala. Hindi sila makakalayo. Dito lang nila maaaring guluhin ang mga magulang mo. Dito lang sa lugar na ito sila nakakulong. May nararamdaman akong positibong enerhiya na nagkulong sa kanila. Kung sino man yung nagkulong sa kanila, di ba niya naisip na delikado pa rin sila tito at tita, lalo na kapag gabi? Huwag na tayong magreklamo. Ang mahalaga, may kalayaang makalabas sa mga magulang nitong iho na ito. Ano pong hinihintay natin? Buksain na natin ang mga yan habang maliwanag pa. Malma ka lang. Hindi tayo basta-basta pwedeng kumilos. Kailangan ko munang alamin kung gaano kalakas sa mga elementong yan. Malalaman ko lang yon kapag narito mga magulang mo. Sila ang nakakaalam. Alam nila? Pero bakit wala silang sinasabi sa akin simula pa nung una? Hindi ko alam. Bakit kasi hindi ka nagtatanong sa kanila? Mang Kepweng, ayos lang po ba sa inyo na dito na muna kami hanggang mamayang makauwi ang mga magulang niya? Wala namang problema sa akin. Pero sana meron kayong pagkain. Uy, pagkain daw pre. Hinila ni Anjo si Edward at lumayo sila ng bahagya. Pre, yan ba talaga yung albularyo na nag-bless sa tindahan nyo kahapon? Parang iba na yan eh. Yan din yun. Di mo lang alam na may pagkabaloko yan. Ganun ba? O sige, samahan mo muna siya sa loob. Bibili lang ako na makakain natin. Sandaling umalis na muna si Anjo. Pumunta siya sa pinakamalapit na bilihan ng almusal. Habang namimili siya ng bibilhin, ay nakatabi niya ang lalaking nakaitim. Naglakad yon paalis at agad din naman niyang sinundan. Sandali! Huminto ang lalaki at tumingin sa kanya ng may ngiti. Hindi ko alam kung sino kayo pero nakikiusap ako. Tulungan mo naman yung mga magulang ko. Alam mo ang nangyayari sa kanila. Tinulungan ko na sila. Hanggang doon na lang ang kaya ko. Hindi na ako pwedeng makialam sa buhay at kamatayan ng tao. Ay, Anjo! Ito na ang binili mo! Sino bang kausap mo dyan, ha? Sandaling lumingon si Anjo sa tindera. Pagbalik niya ng tingin sa lalaking misteryoso ay wala na ito sa kanyang harapan. Napapailing na lamang si Anjo sa umagang yon. Sinubukan niyang hanapin ang lalaki pero wala na siyang makita. Kahit sinong naroon ay sinasabing wala naman siyang kausap. Doon pa lang
talagang alam ni Anjo na ang lalaking yon ay hindi rin talaga tao. Nang makabalik na siya sa kanilang bahay, ay nagsisimula ng usisain ni Mang Kwepweng ang bawat sulok ng bahay. Maghapong naghintay ang tatlo sa pagbabalik ng mag-asawang Ruben at Oyang. Sa mga nakalipas na oras, nakapaglagay na rin ang albularyo ng kung ano-anong pangontra sa bawat sulok ng bahay. Nagtirik na rin yun ng itim na kandila na sisindihan na lamang kapag dumating na ang mga magulang ni Anjo. Naglagay na rin ng pulang tela sa noo si Mang Kepweng. Yun ay simbolo raw ng katapangan laban sa mga masasamang elemento. Habang nasa tapat sila ng bakuran, habang hinihintay ang tuluyang paglubog ng araw, ilang beses na nagpabalik-balik si Mang Kepweng sa gilid ng bahay. Base kasi sa albularyo, galit na galit ang mga itim na elemento sa kanya. Kaya naman noong gabi ding yon ay natitiyak ng albularyo na mas malala ang gagawin ng mga nilalang para lang makuha na ang mga magulang ni Anjo. Mga ilang sandali lang, napatayo sa kinauupuan si Anjo nang makitang dumating na si Mang Ruben at Aling Oyang. May daladalang bayong ang mga yon. Nagtatakang nakatingin sa albularyong si Mang Kepweng. Anak, sino itong kasama ninyo? Ma, pa, siya po si Mang Kepweng. Isa po siyang albularyo. Albularyo? Anong gagawin ng albularyo dito sa bahay natin? Lumapit ang albularyong si Mang Kepweng sa dalawang matanda. Magandang araw sa inyong dalawa. Isa akong albularyo at tutulungan ko kayo. Tutulungan? Bakit mo naman kami tutulungan? Ano bang problema? Mister, Mrs., wag na kayong magpanggap na walang alam. Alam kong alam nyo ang tungkol sa mga nilalang na gustong kumuha sa inyo. Ano? Huwag ka nang magmaang-maangan. Kasi kapag sila'y nagtagumpay na kunin kayo, maging ang kaluluwa nyo sa mundong ito ay mabubura. Hindi ba dapat patay na kayo? Natahimik si Mang Ruben at Aling Oyang sa sinabi ng albularyo. Ma, pa, alam ko nang alam nyo rin ang mga itim na nilalang. Bakit hindi nyo sinasabi sa akin? Dahil nababahala kami na baka mapahamak ka kung kakalabanin mo sila para lamang sa amin. Kaya nga nandito ako. Itataboy natin sila para makaalis kayo ng payapa sa mundong ito sa tamang panahon. Halika kayong dalawang mag-asawa. Kailangang simulan na natin ang orasyon habang wala pa ang oras ng kanilang pagpaparamdam. Dali! Pumasok sila sa loob ng bahay. Bumungad sa mag-asawa ang mga kandila na sinindihan na rin ni Edward. Inalis ang lamesa sa gitna at pinalitan nyo ng nilatag na kulay itim na tela. May markang buwan ang tela at kung ano-ano pang letra na hindi naman maintindihan. Magsisimula na sana sila sa gagawin nilang pagtataboy sa masasamang elemento nang bigla na lang namatay ang ilaw sa bahay. Kasunod noon ay narinig nila ang magkakahalong boses na pumapalibot sa paligid. Patay sindi ang ilaw. Nakita nilang sinasapian na ang mga magulang ni Anjo. Lumayo kayo sa kanila! Nakasapi na ang masasamang elemento! Gumilid ang magkaibigang Anjo at Edward. Si Mang Ruben naman at Aling Oyang ay nasa sahig lang. Nakadapa na para bang mga gagamba. Ma, pa, naririnig niyo ba ako? Ako ito si Anjo, ang anak niyo. Hindi ka lang nila naiintindihan. Iba ng utak nila tito at tita. Iho, ihanda mo ang sarili mo sa mga pwedeng mangyari. Naglabas ang albularyong si Mang Kepweng ng pamalo. Kawayan lamang yon na kinulayan ng kulay pula. Anong gagawin mo sa kanila? Mabisang panakit ang patpat na ito sa mga masasamang elemento. Pero hindi ko masisiguro na aalis agad sila sa katawan ng mga magulang mo. Lalo na't hayok na hayok talaga sila sa kaluluwa ng dalawang yan. Pakiusap, iligtas mo po sila. Huwag sana silang mapahamak. Walang mangyayari sa kanila kung kakapit sila sa Panginoon.
Parang mababali ang buto ng dalawang matanda nang bumangon ng mga iyon. Sumusuka ang dalawa ng itim na likido at itim na ang lahat ng mata. Amin na ang dalawang ito! Amin na! Patay na dapat sila. Patay na dapat sila. Kaya kukunin namin sila. Amin ang kaluluwa nila. Hindi kayo magtatagumpay. Ngayong gabi, mawawala kayong lahat at babalik kayo kung saan man kayo lumulungga. O kung gusto ninyo. Kinuha ni Mang Kepweng ang daladala niyang maliit na banga na halos kasing liit lang ng baso. Ikukulong ko kayo rito habang buhay. Hindi kami natatakot sa iyo! Hindi! Bigla na lamang gumapang si Mang Ruben palapit kay Mang Kepweng. Paghampas ni Mang Kepweng ng patpat ay para yung napaso. Mangisay-ngisay nung matras si Mang Ruben. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako tatalunin ng mabababang demonyong katulad ninyo. Lumayas kayo sa katawan ng dalawang yan at manirahan kayo sa banga ng kamatayan ko. Binuksan na ni Mang Kepweng ang banga. Iho, hawakan mo ang banga. Tinanggap ni Anjo ang banga. Hindi po ba masasama si na mama at papa rito? Aba, pag-isip ka nga. Tingin mo kasa sila dyan? Nanahimik na lang si Anjo kaysa mabara na naman siya ng albularyo. Humanda kayo at ang mga kasama niyong demonya. Dumukot ng maliit na kutsilyo ang albularyo. Pumorma yun na parang isang bida sa pelikula. Tinutok nito ang kutsilyo sa sarili nitong palad. Sinasabi ko sa iyo, hindi kami tatablan yan! Manahimik ang demonyo ka. Wala kang alam sa gagawin ka. Sinugatan ni Mang Kepweng ang sariling palad at saka ipinatak sa loob ng banga. Pagkatapos ay may dinukot itong powder sa bulsa na nakaplastik pa. Sinaboy niya yon sa dalawang matanda, dahilan para sandaling mapuwing ang mga yon. Mga ilang sandali lang, aatake na sana ang dalawang demonyong nakasapi nang biglang simulan na ni Mang Kepweng ang orasyon. Umupo ang albularyo sa gitna ng telang itim at nag-orasyon ng kung ano-anong dasal na hindi maintindihan. Habang ginagawa yun ng albularyo, naririnig ni Anjo ang mga tila hiyawan ng mga nilalang sa paligid. Parang nagmamakaawa mga yon. Maging ang dalawang demonyo na nakasapi kay Mang Ruben at Aling Oyang, hindi na rin makalapit. Nakahawak ang mga yon sa ulo nila at parabang namimilipit. Anong nangyayari? Nararamdaman na lamang ni Anjo na gumagalaw na ang hawak niyang banga. Kaya naman agad din siyang tinulungan ng kaibigang si Edward. Dalawa na silang humahawak sa banga dahil lumalakas ang paggalaw nito. Ang sakit sa tenga ng mga boses nila. Ha? Wala naman ako naririnig Kayong mga kampo na kasamaan, mga alaga ni Satanas at ng mga dyablo sa kadiliman, pumasok kayo sa bago niyong tahanan! Malakas ang pagkakasigaw ni Mang Kepweng ng mga katagang yon. Muntikan pang ang matawa si Edward dahil napiyok pa ang albularyo. Pero pagkatapos noon, bigla na lang bumagsak sa sahig si Mang Ruben at Aling Oyang. Nawala na rin ang mga ingay. Agad namang kinuha ni Mang Kepweng ang banga at nagmamadaling tinakpan. Pa! Dali-daling nilapitan ni Anjo ang kanyang mga magulang. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang nasa maayos na kalagayan naman ang mga yon. Nagawang ikulong ng albularyong si Mang Kepweng ang mga elemento na nais kumuha sa dalawang matanda. Dahil doon, naging maaliwalas na rin ang buong bahay at maging ang paligid nito. Ligtas at maayos naman ang kalagayan ng mga magulang ni Anjo. Sobrang saya ng binata dahil walang nangyaring masama. Umalis si Mang Kepweng na dala ang maliit na banga. Nalaman ni Anjo at Edward na si Mang Kepweng pala ay nanguhuli ng mga masasamang espiritu o kaya naman ay mga itim na elemento. Nakalipas ang 4 na araw. Dumating na rin ang isa sa pinakamasayasanang parte ng buhay ni Anjo, ang kanyang kaarawan.
Abala ang kanya mga magulang sa pagluluto ng ihahanda. Bumalik ang dating normal na pagtatawanan, banding at usapan ng magpamilya. Pagsapit ng gabi ay sabay-sabay na rin silang kumain. Sobrang saya ng kalooban ni Anjo noong mga sandaling yon. Matagal siyang nasabik sa ganoong senaryo. Ang makitang malapad ang ngiti ng kanyang ama't ina. Anak, happy birthday ha! Pasensya ka na. Ito lang ang nakayanan namin. Inilabas ni Aling Oyang ang itim na sapatos na kumikintab-kintab pa dahil sa sobrang linis. Gusto namin na ikaw ang may pinakamakintab na sapatos sa darating mong pagtatapos. Anak, pasensya ka na ha. Hindi na kami aabot sa pagtatapos mo. Pero sana huwag kang malungkot ha. Dahil kahit na wala na kami, palagi ka namin babantayan. Hindi na nakapagsalita pa si Anjo. Tanggap na niya pagkatapos ng kanyang kaarawan ang pagbawi ng buhay na pinahiram sa mga magulang niya. Pero ganun pa man, sobrang nasasaktan pa siya. Hindi niya maisip na mag-isa na lamang siyang aakyat sa entablado. Sobrang nasasaktan siya. Ilang beses na nga rin niyang hiniling sa Diyos na sana wag na bawiin sa kanya ang kanyang ama't ina. Pa? Mahal na mahal ko po kayo. Kung saan man kayo pupunta, sana wala na kayong maramdamang sakit. Sana maayos lang po kayo doon. Sana wala nang problema doon. Ma, Pa, huwag po kayo mag-alala. Mag-aaral ako ng maigi. Tutuparin ko yung mga pangarap niyo sa akin. Magiging successful akong tao. At lahat ng yun ay iaalay ko po sa inyo. Anak, mahal na mahal ka rin namin. Kahit wala na kami, gusto naming maging malakas at matatag ka lang na tao, ha? Maraming salamat po sa pagmamahal, sa pag-aalaga, at pagsisikap na maigapang niyo ako sa pag-aaral ko. Kayo po ang pinaka-the best na magulang sa buong mundo, Ma, Pa. Kayo ang pinaka-the best. Wala nang iba. At kung ipapanganak man ulit ako, kayo pa rin po ang gugustuhin kong maging magulang. Mahal ko kayo. Sana huwag kayo nagmalis. Hagulgulan ang namamayani sa munti nilang bahay sa mga sandaling yon. Mahigpit na yakap ang kanilang pinagsaluhan. Pagsapit ng 11:11 ng gabi, naglatag na rin sila ng sapin. Magkakatabi silang natulog habang makasiksikan sa yakapan. Nakangiting pumikit si Anjo at ganun din naman ang kanyang mga magulang. Kinaumagahan, mag-isa na lamang na nagising si Anjo. Habang si Mang Ruben at Aling Oyang ay tuluyan ng nahimlay. Naiyak pa rin si Anjo, pero hindi na ganoon kasakit. Napapangiti na lamang din siya dahil sa wakas hindi na maghihirap ang kanyang mga magulang. Pa,
Pa, pahinga na po kayo. Ako na po ang bahala sa sarili ko. Kakayanin ko na po ito. Hinaplos-saplos niya ang buhok ni Mang Ruben at Aling Oyang. Mula nang mawala ang kanyang mga magulang, pinagsikapan ni Anjo na maging mabuting mag-aaral. Nakatapos siya ng high school at kalaunan ay sa kolehiyo na rin. Natupad din niya ang pangarap ng kanyang mga magulang na maging isa siyang doktor. Hindi man niya kasama ang kanyang mga magulang sa magandang narating niya, batid ni Anjo na nakangiti ang ama't ina niya habang nakatingin sa kanya mula sa langit. Ma, Pa, ilang taon na rin po ang nakalipas. Tingnan niyo, oh. Tingnan niyo po itong suot ko. Isa na po akong doktor. Kayo po ang inspirasyon ko rito, Ma, Pa. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. Niyakap na lamang ni Anjo ang larawan ng kanyang nanay at tatay habang naiiyak ng dahil sa tuwa. Sa karanasan na iyon, natutunan ni Anjo na kahit na anong laban ng buhay, kailangan nating maging matatag. Ang mga pagsubok ang siyang nagsisilbing inspirasyon. At kahit sino pa ang humadlang, kahit ang mga kampon man ng kadiliman o mga nilalang na itim, hindi matitibag ang mga pangarap mo sa buhay basta't nananampalataya ka sa Diyos. Wakas.